tahan ni Levi. Kasi ito si Levi, isang mayaman na tao. Isang taong maniningil ng buwis. Yan. Ano yung maniningil ng buwis? Dito sa atin, sa panahon na natin. Ha? Oh, BIR. Yan, kilala nyo. Si Levi ay isang chief BIR. Yan, parang ganon. Para makuha po natin yung mensahe po, mga kapatid, no? So, si Levi, bagamat siya ay may malaking bahay, so inimbitahan niya ang Panginoon. Ito ay malaking handaan. So, dumalo ang Panginoon Hesus at nandun din ang mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan. Ano yung Pariseyo? Ito yung mga matataas na opisyal ng mga churches o that time sa Israel, yung simbahan. So sabi nila, nagbulong-bulungan sila. Kasi sabi dito, inimbitahan ng Panginoon, nandun yung mga maniningil ng buwis at nandoon yung mga makasalanan. Hello? Tama po ba? Nakuha niyo po yung mensahe. Sabi kasi dyan, nandun yung mga makasalanan. Sabi mo sa tabi mo, makasalanan ka ba? Ano sabi? Tama. Ako din makasalanan. Sino sa ating banal, taas ang kamay? O wala. Kasi pag tinas, liar ka. Another sin na naman. So mga kapatid, nandun andun yung maniningil ng buwis, nandun yung mga makasalanan. Nag-comment yung mga leader ng church. Pambihira naman yan. Sa sarap ng pagkain, kaya lang nandun yung mga makasalanan eh. Paano kami sasalo dyan? Diba? Paano kami makikipaghalubilo? Ganun ang comment nila. Amen? Ganun ang kanilang mga sinasabi sa tagasunod ni Jesus. Bakit naman diba? Nandiyan yung mga pambihira naman yan. Nandiyan yung mga nginom, nandiyan yung babaero, diba? Ganun. Nandiyan yung mga sugarol, nandiyan yung palaaway, nandiyan yung mga malalandyutay, di ba? Nandiyan kung sino-sino. Nandun eh. Ba't naman nandiyan si Jesus? Ba't naman nandiyan yung tagapagsunod ng, di ba? Kaya ang dami nilang komento. No? Sila yung mga tumingin sa iba, bagamat may hawak sila ng Biblia, ang tingin nila sa iba, mga papuntang impyerno na. Hello? Ganun ang tingin nila sa kanilang sarili. Mga holy people, na hindi na sila pwedeng makipagkamay sa mga snatcher. Baka pasahan ng kwintas o na-snatch, di ba? Bawal na silang makipaghalubilo sa mga taong talagang mga pasaway. Hello? Bawal silang makipagsalamuha sa mga beki, di ba? Bawal silang makipagsalamuha kung kani-kaninong makasalanan. Mga pasaway na anak, no? Bawal silang makipagsalamuha dyan. Ganon ang tingin nila sa sarili nila. Sila ay, sabi nga, mapanghatol. Tama? Mapanghatol. Alam mo, may mga, kahit mga Kristyano, mapanghatol eh. Di ba? Nagkamali si sister, nagkamali si brother, sumbong ko nga. Mapagganon sila. Yung mga tao, because at tingin na sarili nila, sila lang yung perfect. Sila yung tama. Hello? Pero si Jesus, enjoy na enjoy siya para makipagsalamuha sa mga taong makasalanan. Sa mga tao, sabi nga, maniningil ang buhay sa mga taong pasaway. Doon siya nakikipagkapwa. Alam mo mga kapatid, kaya si Jesus nag-comment, no? Sumagot ang Panginoon. Bagamat bulong-bulungan lang, akala nila, hindi maririnig ni Lord. Si Lord kasi kahit iniisip mo lang, at di yung pa binabanggit, di yung pa binubulong, alam niya na. Kaya sabi mo sa tabi mo, alam ni Lord ang iniisip mo ngayon.
Alam ni Lord. Kaya sabi mo sa tabi mo, lagot ka. Alam ni Lord. Alam ni Lord yung kung hindi mo siya nirerespeto sa bahay-sambahan. Alam ni Lord yung mga motibo natin. Bago pa lang tayo magsalita, no? Kung yung sasabihin mo ngayon, alam niya na yan 2,000 years ago pa. Para makuha po natin. At yung gagawin mo bukas, alam din ni Lord. Amen? Kaya yung mga Pariseo nagbulong-bulungan, bakit ganon? Kaya sabi sila, ano sabi ng Panginoon? Sa Lucas chapter 5, verse 31 hanggang 32. Sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan na magagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Amen. So, ganun kabuti si Lord. So, sabi ni Lord, nagbulong-bulungan. Akala nila na marinig. Sinagot sila ni Jesus. No? Yung bulungan nila, sinagot. Nagsalita ang Panginoon sa kanila. Hindi ako naparito para sa mga matutuwid na tao. Naparito ako sa mga makasalanan. Hello? Sabi mo sa katabi mo, naparito pala si Lord dahil sa iyo. Kaya umamin tayo makasalanan, di ba? Pumarito pala si Lord dahil sa atin. Para ano? Para mag-enjoy tayo sa kasalanan o pigilan tayo ni Lord o palayain tayo ni Lord sa bihag ng kasalanan. Yun ang reality na dapat maunawaan po natin sapagkat tayo noon, nako po, no? Kaya sabi ko, ako'y kabataan ko pa, nako po, napakapasaway. Di ba? Pasaway, kung sino-sino ang jowa, kung sino-sino kainuman. Napakapasaway. Buti na lang hindi ako namatay that time dahil hulog talaga ako sa impyerno. Kaya mga kapatid, pumunta si Jesus Christ dito para tawagin niya yung mga makasalanan. Hindi para puntahan yung mga matuwid. Amen? Pumunta para si Lord sa atin para hindi tayo mapahamak. Kaya pala si Lord pumupunta sa handaan ng mga makasalanan para sharean sila ng salita ng Diyos. Alam niyo po, meron kong kausap sa Korea kasi may sakit siya. Kinakausap ko siya, wala raw siyang religion. Kasi marami doon hindi naniniwala sa Diyos eh. So, kinakausap ko siya, tapos pinag-pray ko siya dahil siya ay may karamdaman. Sabi ko, you need to believe Jesus Christ. Sabi ko, He is a great healer. Sabi niya, I know Jesus. Sabi niya, something religion, Christian. Pero sabi ko, kakashare ko sa kanya, habang kami magkasama, at ngayon nagkita kami kagabi, sabi niya, Christian na daw siya. Diba? So, ganun kabuti ang Panginoon eh. Kaya nga tayo, yung word si Jesus Christ, nagliwanag sa mga taong nasa kadiliman, kasi di naman pwede si Lord pupunta, sabi dito, at hahayos siya sa mga banal na, sa mga naayos na. Ang ibig sabihin ng Panginoon dito, kaya siya pumupunta sa mga taong bihag ng kasalanan para sila ay maging malaya. Amen? Dahil alam ni Lord kasi, napakaikli lang ng ating buhay. Hello? Hello? Eh, like kong sinasabi, yung tahanan mo, yung inuuwian mo, mahaba ng titira ka dyan ng 100 taon. Hello? Dating araw di ka na uwi. Kasi nakaburol na tayo. Di ba?
Hindi mo na magagamit ang paborito mong damit. Hindi mo na masusuot ang pinakagusto mong sapatos pagdating ng panahon. Di ba, mga kapatid? Kaya nga yung buhay natin, laging pinapa-remind sa atin ni Lord that you need to believe Jesus Christ, na kailangan mong manampalataya, na kailangan mong magbago. Amen po ba? Kasi kung minsan tayo ay, sabi nga, tayo ay nadadaya ng mundo. Ano dadaya ng mundo? Kasi ang mundo, daming inaalok sa atin. Gwapo, di ba? Sexy, ano pa? Daming trabaho. Di mo masama magtrabaho, pero wala ka ng time kay Lord, hindi na maganda yun. Di ba? Magnegosyo ka, okay lang din. Pero wala ka ng time kay Lord, hindi na rin maganda yun. Kasi kailang lang yan. Kaya nga mga kapatid, yung buhay natin, kaya si Lord laging nandoon sa mga taong makasalanan para lagi silang warningan, lagi silang sharean. Naparito ako, sinasabi niya sa mga Pariseo, para sa mga makasalanan tulad natin. Amen? Kaya kung minsan may mga tao, mga kapatid, hirap na hirap, ang solusyon nila, tumalon sa tulay. Hirap na hirap, hindi nila ang gagawin, hindi nila yung makaya yung kanilang stress. So, ang ginagawa nila, nagtatago, lumalayo. Pero pilit naman silang inaabot ni Lord, anak, nandito ako, tutulungan kita. Kaya nga si Lord nandito para ang tao maging malaya. Amen? Maliwanag po ba mga kapatid? Kaya sabihin mo sa katabi mo, pakinggan mo yan. Hello? Sabihin mo, pakinggan mo yan. Makinig ka. Naiintindihan mo ba? Tumayo ang tulog. Hello? Bulakpak ang gising. Ayan. Para maintindihan po natin mga kapatid, alam mo kung minsan yung tao, kung hindi pa magkakasakit, hindi pa lalapit sa Diyos eh. Tama po ba? Kaya para sa akin, mabuti nagkasakit. Hello? Para maintindihan niya yung buhay, minsan lang. Tama po ba? Kaya lagi kong binabanggit sa atin, pakiramdaman niyo yung tibok ng puso niyo. Lagi, no? Pwede yung, hello? Pwede bang hawakan niyo yung puso niyo, yung dibdib ninyo? Pakiramdaman yung tibok ng puso niyo. Pwede yung bang sabihin sa puso mo, tumigil ka sa pagtibok? Pwede bang utusan? Bakit? Matay. Pero hindi ginagawa ng puso mo. Yung utos mo. Tumigil ka sa pagtibok ngayon. Hindi siya susunod. Bakit? Si Lord lang ang susundin niya. Ibig sabihin yan, hindi mo hawak ang buhay mo. Amen po ba? Kaya nga, yung buhay na binigay sa atin ni Lord, huwag mong sasayangin. Yung buhay na binigay sa atin, Lord, saan mo ginagalaw? Alam mo, may kamag-anak ko kasi ako dati sa drugs drug addict ako. Pag nasisiran ko yung kamag-anak ko, pag gumaganyan-ganyan, di ba? Alam mo na yung gumaganyan-ganyan, pambira ka na naman. Tumira ka na naman. Hindi ka. Pambira ka naman. Parang di naman ako galing dyan. Sabay tatawa, oo nga pala. Kahit ano sabihin mo, galing ako dyan. Huwag mo na ituloy yan. Alam mo na mapapahamak ka. Ano mangyayari sa'yo? May mangangako ko naman ng 20, hindi matutuloy. Parang ganun eh. So mga kapatid, mahirap maging bihag ng kasalanan. Marami kasing sa katawan natin na gustong bihagin tayo ng kaaway.
yung ating emosyon, yung ating mga amoy, yung ating paningin, yung ating nararamdaman. Lahat yung gustong bihagin ng kaaway. Kaya nagiging makasalanan ng tao. Hello? Kaya nabibiktima. Kasi ang tao talagang binihag ng dyablo. Kaya kung papansinin natin, kung walang Jesus, papaano tayo lalaya? Kung wala tayong narinig ng mga salita. Amen po ba? Kaya nga, nung naikwento ko sa inyo, isang bold star, no? Isang bold star na papunta na siya sa show, as nakarinig siya ng mga evangelist, no? Nangangaral, may speaker, magsisi na kayo. Mga ganun ba? Malapit ang dumating ang kaharian ng Diyos. Diba? Sabi doon, kahit gano'n katindi ang iyong kasalanan, handang patawarin niya ng Diyos. Yung marinig na yun ng bolstar, naguhubad. Yung marinig niya yun, tinamaan siya sa puso. Yung puso, kinatok ni Lord. Nabuksan siya. Iyak siya ng iyak. Parang yung mensahe daw na yun, yung salitang narinig niya, tumama sa puso niya. At simula nun, hindi na siya tumuloy, naglingkod na siya kay Lord. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga tayo ang tinutukoy ni Lord na mag-shine, na magliwanag. Amen? Wag tayo maging dahilan ng pagkakasala ng iba. Nang dahil sa atin, nagkasala naman sila. Hindi ganon. Nung narinig mo yung Word of God, natuto ka. Natuto kang lumaban sa kasalanan. Amen? Hindi na tayo enjoy katulad dati. Ako, singot ako ng singot, enjoy ako dun eh. Yung narinig ko salita ng Diyos, kahit maamoy ko, ayaw ko na. Binago na ni Lord ang aking panlasa. Dati pag nauuhaw ko, gusto ko samig. Di ba? Gusto ko alak pag nauuhaw ako. Pero yung narinig ko na yung Word of God, ay hindi ko na gusto. Kahit na soft drinks, ayaw ko na. Kasi bakit? Binago ka na eh. Pati yung panlasa mo, nabago na. Dati pa makita ko ng chicks, grabe. No? Tulo laway, tulo luga, tulo sipon. Pero ayaw ko na. Kasi bakit? Binago na yung panglasa mo. Amen po ba? Kaya nga si Lord pumupunta sa mga babaero, pumupunta sa mga lalakero para sabihan, papalayain kita anak. Amen? So ganun kabuti si Lord. Kaya tao naman kung magsasalita, hindi ako pupunta dyan, makasalanan ako eh. Eh si Lord napunta sa mga makasalanan. Amen? Yun ang trabaho ng Panginoon. Kaya nga, nung siya ay umakyat na doon sa kanyang kaharian, ano sinabi niya sa mga disipulo? Go. Diba? Ano yung go? Pumunta kayo sa mga nasyon. Pumunta kayo sa mga bayan. Puntahan yung mga tao. Pangaralan nyo sila. Amen? Kaya ikaw na nandito, ano mo, yung dating nating kasalanan, kaya kung minsan nakaranas tayo ng drug addiction, nakaranas tayo ng pagsaway, nakaranas tayo ng mga matinding kasalanan, para pag gamitin ka ni Lord, di ba, epektibo ka. Hello? Pag nag-advise ka sa mga nagjojowa, mga babae, epektibo ka. Pigilan mo sarili mo. Di magjojowa ng mga lalaki sa lalaki, epektibo ka kasi dati kang ganun. Ako pwede yung mag-advisor ng mga drug addict kasi naging drug addict ako. Pwede yung mag-advisor ng hold-upper kasi hold-upper ako. O, di ba? Akit bahay. Criminal. Ang dami kong talent. Di ba? Pwede yung maging advisor kasi alam ko kung saan sila nabibihag.
Kasi nga, bakit sila nagnanakaw? Kasi naghahangad sila ng kayamanan na panandalian lang. Bakit sila nagsusugal? Kasi gusto nila, magkapera sila at easy to get, kumbaga. Kaya kung minsan, may mga Kristiyano hindi alam na bawal ang sugal. Nagtanong pa sa akin milyonaryong tao na yan. Kasi pumunta siya ng kasino, Kristiyano siya. Sabi niya, Brad, bawal ba ang magsugal? Hindi mo ba alam? Nakasulat yan sa 10 utos ng Diyos. Saan? Hindi ko alam. Saan ba? Sabay ganun na. Meron ba nakakaalam? Yan. Sabi nakasulat yan, huwag mong pagnasaan ang pag-aari ng iyong kapwa. Di ba? Pag nasa 4 na sulok na kayo ng kanto, kaninong pera yon? Sa kapwa mo o hindi? Pag-aari niya ba yon? Bakit ka magsusugal? Kasi nga gusto mong pagnasaan yung pera niya na mapunta sa iyo. Kasalanan hindi. Uy, di ba? Kasalanan. Kaya yung nabuksan siya, hindi na siya nagsugal. Because of the Word of God na maipapaliwanag mo sa kanila. Amen po mga kapatid? Kaya ito dapat na maintindihan natin, ikaw na ang inuutusan ni Lord kung nagbabasa ka ng Biblia dahil epektibo ka. Amen? Huwag mong sabihin, pasaway kasi ako, ang kulit ko kasi, puro ako sekreto, puro ako lihim, hayag na hayag naman kay Lord, wala naman tayong maitatago. Di ba? Minsan nga, natulog ka lang, biglang, ano yun, nangyari? Kumalat ang post na sikretong lihim. Di ba? Kahit anong tago natin sa mundong ito, pag humarap ka kay Lord, bulgar ka doon. Lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoon. Kaya nga, tayo, ngayon pa lang, sinasabihan na tayo ni Lord, magbalik loob. Amen? Kung Kristiyano ka, gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa na magliwanag ka sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, sa pamilya mo. At sinabi nga rito sa Mateo chapter 5, verse 15 hanggang 16. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Amen. So, ikaw na ang sinasabi ni Lord, no, kung papansinin po natin, yung ilaw, katulad na sa taas natin, hindi naman pwede ilagay yan sa ilalim ng upuan nyo. Bakit? Kung ilalagay yan, ano mangyayari? Magdidilim tayo dito. Kaya nilalagay yan sa taas para matanglawan ang lahat. Kuha nyo? Pwede pakipatay lahat ng ilaw. All of them. Yan. Nagkakaintindihan ba tayo mga kapatid? Nung wala pang Word of God, nasa dilim tayo lahat. Amen? Pero yung nagkaroon ng salita ng Diyos, pabuksan ng ilaw. All of them. Lumiwanag ang buhay mo. At ngayon, ang utos ng Panginoon, magliwanag ka. Amen? Katulad ng ilaw na ito. Kasi yung ilaw. Hello? Hello? Yan.
Ikaw yan. Ikaw ang tinitingnan ng mga taong na nasa dilim para makaabot sila sa kaharian ng Diyos. Kasi nagliwanag ka na eh. Huwag ka na maging parte ng dilim ng mundong ito. Amen po ba? Kaya dapat i-testimony mo yung buhay mo. Brad, ganito ako dati, mangungupit. O, di ba? Ako, pasaway ako. Pero yung nasa Panginoon ka na, naging malaya ka na. Amen? Anong sabi ni Lord sa pinakahuli po, mga kapatid? Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. In front of the people. Harap. Dapat makita nila na ikaw yan. Ikaw yung binago ng Panginoon. At dahil na nagliwanag ka, buong pamilya mo makakalaya. Amen po ba? Kaya ang sarap isuko ang buhay sa Panginoon. Ang sarap umamin kay Lord, makasalanan ako, pasaway ako, nasa dilim ako. Pero salamat Lord, because of your word, naging malaya ako. At ngayon, hindi na ako lalakad sa dilim. Tayong lahat po ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Pwede ba wag natin pansinin ang ating katabi? Yumuko po tayong lahat. Tandaan po natin, lahat tayo ay makasalanan. Walang perpekto sa atin. Pero gusto ni Lord, gawin kang maayos na tao. Gusto ni Lord, palayain ka. Gusto ni Lord na magliwanag ka. Gusto ni Lord maging parte ka ng kanyang ministry. Na isang araw, iba na ang tawag sa iyo. Noon alam nila, ganito ka. Noon alam ng mga tao, wala kang kwenta. Noon, kilala kang masama. Pero yung dumating ang salita ng Diyos sa buhay mo, nagbago ka. Iba na tingin sa iyo ng magulang mo. One day, mararanasan mo yung pagbabago ng Diyos. Magsisimula yan, kapatid, sa desire mo ngayon. Pwede naman tayong umamin sa kasalanan natin, Lord, eto ako. Pasaway ako. Lord, ito yung buhay ko. Pwede mong aminin sa Lord anumang kasalanan yan. At kung ano mong gusto, yung gawin sa iyo ng Panginoon ngayon. Kasi gusto ni Lord, kapatid, baguhin ka. Kaya siya, nung time ni Jesus Christ, nung sa katawang lupa pa siya, lagi siyang sa mga taong makasalanan. Dahil gusto niya lahat yon ay maging malaya. Gusto ni Lord, yung mga tao na yon ay makapiling niya sa kanyang kaharian. Tulad natin, mga kapatid. Tayo ay mahal ng Panginoon. Gusto niyang baguhin ka. Pero ang tanong doon, kapatid, handa ka bang magbago? Handa ka bang isuko ang buhay mo? Kung meron kang ganyang desire, na handa kang magbago, itaas mo ang iyong kanang kamay sa Panginoon. Ikaw at ang Diyos, kapatid. Huwag kang mahiyang itaas mo ang iyong kanang kamay. Bilang pagsuko. Ako, hindi lang kanang kamay ang tinaas ko sa Panginoon. Dalawa. Yung buong buhay ko, talagang binigay ko na kay Lord. Lord, ikaw na. Ikaw na maghari. Marumi ako, Panginoon. Makasalanan ako, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Pero dahil sa pag-ibig mo, binigay ko sa iyo lahat.
Hallelujah. Sige po, kausapin mo ang Panginoon, kapatid. Hallelujah. Lord, thank you for your presence, O God. Salamat, Lord, sa gagawin mo sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba tayong magpuri sa Panginoon? Sumabay po tayo sa awitin. Lord, salamat, napakabuti mo sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Masarap magpuri sa Panginoon, kapatid. Lalo na yung sinasabi mo yung problema mo. Sinasabi mo yung kabigatan mo. At sinasabi mo kay Lord, Lord, ito kalagayan ko. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo sa amin. Salamat, Lord, sa gagawin mo. Salamat, Lord, sa mga bawat isa kabataan na merong desire na baguhin ang kanyang buhay. Na bawat isa magulang, pagharian mo ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at maghari ka sa buhay namin. At binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, pagsamba at pasalamat sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Amen. So mga kapatid, upo muna tayo. Meron po tayong speaker dito. Kasi po, si